Totoo nga pala ang kasabihan na kung ano ang iyong itinanim ay siyang iyong aanihin. Pero sa sitwasyon ko, masasabi kong iba talaga ang ganti ng karma dahil hindi mo ito inaasahan. Dahil matapos magbunga, ang punlang itinanim ko sa babaeng naging dahilan ng malaki kong pagkakasala sa aking asawa. Naging malaking dagok sa aking pamilya ang naging bunga nito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Patricio Sarproy. Matagal na akong nakikinig sa inyong mga channel. At ngayon lamang ako nabigyan ng pagkakataon na ibahagi ang aking nakakatakot at makapanindig balahibong naging karanasan na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Sana ay magbigay ito ng aral sa mga taong hindi marunong makontento sa mga kapareha o asawa nila. Lalo na sa mga taong mahilig tumakas sa responsibilidad bilang isang magulang. Hindi man ito kapani-paniwala para sa makakarinig. Nagsilbi naman itong aral sa buhay ko. At sana may matutunan kayo sa kwentong ito. Taong 2012 ito nang nangyari. Noong mga panahong yun, hindi pa ako seryoso sa buhay ko. Umabot pa sa puntong parang nagpapalit lamang ako ng bisan sa dami ng nagiging kasintahan ko. Hanggang sa tinamaan ako ng karma matapos mabuntis ang isa sa kanila. Nagkataon pang istrikto ang mga magulang ng babaeng nabuntis ko. Kaya sapilitan ako nagpakasal sa babaeng yon kahit hindi ko ito totoong minamahal. Pero nang manganak na ng tuluyan ng napangasawa ko, doon ako unti-unting nagbago. Natutunan ko kung paano maging responsable. Naging malapit ako sa asawa ko. Pero makalipas lamang ang ilang taon, sinubok ako ng tadhana. Namatay ang anak namin at ako ay muling nalulong sa bisyo ng alak at pambababae. Sinisisi ko ang asawa ko dahil sa kapabayaan niya noon. Pero hindi ko inisip na may pagkukulang din ako. Nagkasakit ng malubha ang aming anak at nangangailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Pero dahil sasapat lang ang kita ko sa pagiging clerk sa isang maliit na kumpanya, hindi namin kinaya ang bayarin sa ospital. Matapos nang nangyari sa anak namin, saka kami nagkalabuan ng asawa ko. Pero hindi ko inaasahan noon na muli siyang mabubuntis. At sa pagkakataong yon, ay hindi ko inako ang pagdadalang tao niya. Dahil sa nangyari sa panganay namin, nagawa ko pa siyang paghinalaan na hindi ako ang ama. Dahil ang asawa ko ay muling nagtrabaho sa disco bar bilang waitress. At dahil doon ay lalong naging magulo at malamig ang aming pagsasama. Dahil noong minsang hindi ko siya naabutan sa inuupahan naming apartment, ay ako na mismo ang sumundo sa kanya sa pinagtatrabahuan niya. Pero doon ako tuluyang sumabog nang masaksihan kong hilahin siya ng isang customer paupo sa kandungan nito. Nanlabo ang paningin ko noon at nasaktan ko siya sa pag-aakalang nagloloko siya. Pero sa huli na lamang ko rin na matagal na siyang binabastos doon. Ngunit para makapag-ipon para sa panganganak niya, kaya siya muling pumasok sa lugar na yon. Pero hindi ako nun nakinig at wala akong pinaniwalaan sa mga sinabi at paliwanag niya dahil kinain na ako ng galit. Hindi ako nun umuwi ng buong 1 linggo. Lagi akong nasa tambahay ng barkada ko kung saan hindi laging nawawala ang alak at babaeng bayaran na inuupahan nila. At doon ko nakilala si Linda, ang babaeng nagpahumaling sa akin. Hindi siya katulad ng mga babaeng dinadala roon ng mga kaibigan ko. Dahil napilit lang siya ng kaibigan niyang isang hostess. Para daw mabayaran ang pagpapagamot sa lola niyang may sakit na natatanging kasama niya sa buhay. Wala siyang ibang pagpipilian noon kung hindi ang kumapit sa patalim. Dala naman ng awa,
ay tinulungan ko siya sa abot ng aking makakaya. Hindi ko na inisip noon na kamamatay lang ng anak ko. Hanggang sa tuluyan ng nahulog ang loob ko kay Linda matapos niyang ipagkalob sa akin ang kanyang sarili at malaman kong ako ang una niyang naging karanasan. Dala ng konsyensya, kaya umutang ako ng malaki sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko para lang maipagamot ang kanyang lola na hindi ko nagawa para sa anak ko noon. Hindi ko alam kung bakit nagbago ako matapos kong makilala si Linda. Lalo akong naging pabaya sa asawa ko noon at halos hindi na umuuwi pa ng bahay namin. Dahil tuluyan ko na ring ibinay si Linda matapos niyang sumama sa akin nang may mangyari sa amin. Wala siyang alam na may asawa na ako noon. Tinago ko ang lahat sa kanya, kaya sinamahan ko siya sa kanilang probinsya para sa kanyang lola. Pero sa huli, namatay rin ang kanyang lola at nawalan ng saysay ang pagtulong ko. At dahil tuluyan akong nabaon sa utang noon, kaya kailangan kong bumalik sa kumpanya para magpatuloy sa trabaho. Pero hindi ko inaasahan ang balita sa asawa kong si Merna. Nanganak na raw ito at kailangan niya raw ako ng mga panahong yon. Kaya wala akong pagpipilian nun kung hindi ang puntahan siya. Pero hindi ako gumastos sa panganganak niya, kundi ang kanyang mga magulang. Ngunit matapos kong muling makaharap ang pamilya ni Merna, doon ako nagdesisyong makipaghiwalay na sa kanya. Dahil muntik lang naman akong mapatay ng tatay at kuya niya, dahil lang sa kadahilan ng pinabayaan ko ang aking magina. Pero ipinagpilitan ko naman noon na hindi akin ang batang ipinanganak ni Merna. Hindi kami nagkaunawaan ng pamilya ni Merna, kaya muli akong nagtago upang magpalamig. Pero nang mabalitaan kong nabuntis si Linda, doon na ako halos pinagsakluban ng langit at lupa. Dahil sa banta ng mga magulang ni Merna, maaari nila akong kasuhan at ipakulong. Pero nanindigan ako noon. Matagal akong hindi nagpakita kay Merna, pero hindi ko rin hinarap si Linda matapos kong malaman ang pagbubuntis niya. Dahil sa mga panahong yon ay gulong-gulo ang isipan ko. Sunod-sunod na problema ang dumating sa akin. Natanggal ako sa trabaho at nagkautang na may malaking interes. Kaya wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang humingi ng tulong sa aking mga kaibigan, na sa huli ay tinalikuran din ako. Nasira ang pagkakaibigan namin at halos magmistula akong palaboy noon. Wala na akong mukhang maiharap pa sa parehong mag-iina ko. Kaya nagpakalayo-layo ako noon. Tinakasan ko ang aking utang at ang aking responsibilidad. Pero gumawa pa rin ako ng paraan para hindi ako mawalan ng balita sa parte ni Mirna at maging ni Linda. Hanggang sa lumipas pa ang maraming buwan. Matapos kong magbigay ng konting sustento kay Linda sa loob ng ilang buwan, hindi na ako nagpakita pa o nagparamdam sa kanya. Pero nang mabalitaan kong nanganak na siya ng premature at nasa critical pa raw ang buhay ng bata, doon halos sisihin ko ang tadhana maging ang Diyos. Pero higit kong sinisisi ang aking sarili dahil saka ko lang napagtanto nun ang mga naging kasalanan at pagkukulang ko. Matapos kong makapag-ipon sa pangangalakal ko, muli kong dinalaw si Linda sa kanilang probinsya. Naabutan ko siya sa labas ng kanilang kubo na nakaupo sa tumba-tumba na iniwan ng kanyang lola. Yakap-yakap ang anak namin habang pinaghihele ito. Pero may napansin ako kay Linda. Nananatili itong tulala at parang wala sa sarili. Halos kastiguhin ko ang aking sarili nun nang mapagmasdan ko ang maamon niyang muka na sobrang humpak na at marungis. Parang pinabayaan niya ang kanyang sarili. Dala ng awa kaya mabilis ko siyang nilapitan at niyakap. Umiyak ako sa kandungan ni Linda at humingi ng tawad. Pero ang babae ay parang walang nakikita o naririnig. Nang umiyak at sanggol, saka lamang siya nagkaroon ng reaksyon. Mabilis siyang kumalas sa akin at dinala sa loob ang anak namin. Nang sundan ko siya,
Halos manlupaypay ako sa aking nakita. Parang imbakan ng basura ang loob ng maliit na bahay. Marami na ring sirang gamit doon. Ang atip ay may mga butas na. Umaalingasaw rin ang loob noon. Ang dating malinis at masipag na Lindang nakilala ko ay tuluyan nagbago matapos nitong manganak. Matapos kong sirain ang kinabukasan niya, halos maglumuhod ako noon, dala ng sakit at kapaitan. Pero isa lang ang tugon na narinig ko mula sa kanya. Bakit ko ba raw siya iniwan at pinabayaan kung saan higit niya akong kailangan? Doon nag-sink in ang lahat sa akin. Halos manigas ako noon at manghina. Kaya para makabawi, unti-unti akong nagbayad. Inisip kong masigit akong kailangan ni Linda at ng anak namin dahil nag-iisa na lang siya sa buhay. Hindi katulad ni Myrna na may mga magulang pa at mga kapatid na sumusuporta sa kanya. Hindi ko man lang naisip na kailangan din ako nito ng mga panahong yon. Muli akong nagpakatatag para kay Linda at sa anak namin. Inayos ko ang loob at labas ng bahay na ipinamana ng kanyang lola. Inalagaan ko ang mag-ina. Pero makalipas lamang ang isang buwan, doon ako muling sinubok ng kapalaran. Nagising na lang ako isang umaga na wala na si Linda at ang anak namin sa tabi ko. Tanging ang kapirasong sulat na lang ang iniwan nito at nagsasabing, malaya na ako at dapat na raw akong bumalik at humingi ng tawad sa tunay kong pamilya. Sa nabasa ko, tuluyan ako ng lambot. Pero wala akong ibang inisip noon kundi ang hanapin si Linda at magpaliwanag. Ngunit sa huli, natagpuan ko na lang ang mag-ina kong naliligo na sa sarili nilang dugo. Nagawang isama ni Linda sa hukay ang inosente naming anak. Nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagpapasagasa sa sarili. Ang higit na hindi ko matanggap ay ang pagdamay niya sa bata. Wala akong ibang sinisi noon kung hindi ang sarili ko. Ilang araw akong nalugmok at nagdalamati sa pagkawala nila. Saka ko naalala si Myrna. Maging ang posibilidad na mawala rin sila sa buhay ko. Dahil walang-wala pa ako noon, hindi na nagawa pang paglamayan ang mag-ina ko. Ako na mismo ang naglibing sa kanila sa likod bahay nila Linda. Wala ring pare o pastor na nagbendisyon. Kaya ako na mismo ang tumawag ng tulong sa Diyos na nooy pilit kong tinalikuran. Humingi ako ng tawad sa Kanya at nanalangin sa unang pagkakataon. Ngunit sa tindi marahil ng galit at pagkadismaya sa akin ng Diyos, dumating ang pinakamatinding bangungot sa aking buhay. Nang isang gabi matapos ang 3 araw ng pagkamatay ni Linda at ng anak namin, nagdesisyon ako nung muling makipagsapalaran sa ibang lugar. Tulog ako sa huling pagkakataon sa maliit na kubong naging saksi ng minsan pagmamahalan at pagtataksil namin ni Linda sa aking asawa. Pero hindi ko inaasahang nagpaplano pa lang ako ay may nakaalam na ng gagawin ko. Umalulong noon ang isang aso. Pero hindi ko inisip na may kakaiba ng gabing yon. Natulog ako ng nakatihaya. Pero may naramdaman akong parang gumagapang sa paanan ko noon, paakyat sa katawan ko. Maliliit na mga kamay o paa na pilit gumagapang pasampa sa katawan ko. Hanggang sa hindi ko na matiis ang kakaibang pakiramdam na yon. Kaya napilitan akong iwas-iwas ang kamay ko sa pag-akalang may hayop na nakapasok ng bahay. Pero bigla na lang akong nakaramdam ng kirot sa kanang kamay ko na para bang may kumagat. Pero inisip ko pa rin na baka pusa lang yon. Kaya ang instinct ko ay hulihin ito. Nang makapako naman yon, halos mabitiwan ko ito sa pagkagulat. Malagkit kasi yon at parang punong-puno pa ng dumi mula sa lupa. Hanggang sa may biglang umalingasaw. Amoy kalawang iyon. Bagay na alam kong mula sa dugo. Sa isiping duguan ng nahawakan kong hayop
Mabilis ko yung naihagis palayo sa akin. Pero wala akong narinig na pagbagsak o pagkahulog. Saka lang ako nung nagmulat ng mga mata. Pero halos humiwalay ang kaluluwa ko sa aking nasaksihan. May kulay abong maliit na nilalang ang nakadikit sa dingding ng maliit na kwarto doon. Sa tulong ng gasera na tanging ilawan na gamit ko, kitang-kita ko ang makintab at itim na mga mata ng nilalang na yon. Wala iyong halong puti o ibang kulay. Higit na nagbigay sa akin ng kilabot ang bibig nito na kapag bumuka ay umaabot sa magkabila ang pisngi ang haba. May matutulis at may itim din itong mga ngipin at kuko. Sandali akong natulala nun at hindi nakagalaw. Pero bigla na lang nagpakawala ng kakaibang ungol ang nilalang na yon. Sumugod ito sa akin ng hindi ko inaasahan. Mabilis naman itong nakalapit sa balikat ko at walang babalang sinakmal ang leeg ko na nagdulot ng matinding kirot. Pilit ko itong tinatanggal sa akin habang halos sumigaw na ako, dala ng takot at sakit sa pagkakakagat nito sa akin. Napuno na ng dugo ang kamay at damit ko nun. Pero hindi ko pa rin matanggal ang nilalang na nakakapit sa akin. Hanggang sa matabig ko ang gasera at matapon ang gas nun. Nang magliyab naman ang kumot na gamit ko sa papag, saka lang nagkaroon ng reaksyon ang maliit na nilalang. Parang nakaramdam ito ng takot sa apoy na kumalat. Bigla na lang kasi itong tumalon at muling dumikit sa dingding na parang toko. Mabilis na rin akong kumilos nun habang tinatakpan ko ng kamay ko ang sugat sa leg ko. Nagsisisigaw na ako matapos kong makalabas ng bahay. Humingi ako ng tulong sa mga kalapit na bahay nun pero walang pumansin sa akin. Dahil matapos nang nangyari sa mag-ina, ako na ang sinisisi ng mga tao roon. Nakakala mo ay may naitulong sila sa paglilibing sa mag-ina ko. Hindi na ako bumalik sa kubo at ginamot naman ako sa center nang mayroong magmagandang loob na tanod. Pero nang ibalita nilang natupok na ng apoy ang kubong iniwanan ng maglola, halos manlupaypay na ako noon. Dahil kasalanan ko naman ang nangyari. Pero hanggang noon ay palaisipan pa rin sa akin ang nakainkwentro ko. Saka ko nalaman sa isang albularyo na isang tiyanak raw ang nakasagupa ko. Matapos nitong malaman ang nangyari sa mag-ina ko, may posibilidad daw na anak namin ni Linda iyon na nagbalik para magiganti sa akin dahil sa nangyari sa kanila mag-ina. Sa nalaman ko, halos maglumuhod akong pumunta ng simbahan noon para mangumpisal sa isang pari at para na rin humingi ng tulong na mapabendisyonan ang puntod ng mag-ina ko. Matapos akong tulungan ng pari at ng mga taong naawa sa akin nang makita ang malaki kong pagsisisi, muli kong binago ang buhay ko kahit paunti-unti lamang. Bumalik ako noon ng syudad para harapin ang pamilya ni Mirna at humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko at hindi upang makipagbalikan. Nang makita ko ang batang kalong niya, nang pagbuksan ako ng pinto, doon lalong may kumerot sa akin. Dahil kamukhang kamukha ko ang bata, na gaya ng panganay ay lalaki rin. Doon ko rin naisip ang bagay na baka dala ng awa ng Diyos sa pagkawala ng panganay namin. Kaya muli niya kami binigyan ng pagkakataon na makapiling ang anak namin sa pamamagitan ng pangalawang pagkakataon na maging magulang. Pero lahat ng yon ay sinayang ko dahil formal na nakipag-iwalay sa akin si Mirna at ako naman ay pilit na binubuo ang aking sarili. Sa tulong ng pagbabalik loob ko sa Panginoon, nagbigay iyon ng swerte sa akin upang manalo ako sa loto noon. At sa pamamagitan noon, ay nabayaran ko rin ang mga utang ko kinalaunan. Nakapagsustento rin ako para sa anak namin ni Mirna. Sa pamamagitan ng pagnenegosyo, bumangon ako. Bilang ganti sa naging sakripisyo ni Linda, binili ko ang paligid ng lupang kinatitirikan ng kanilang kubo na nasunog noon. Nagpatayo ako ng chapel para sa mga taong tulad ko noon na nalayo ang landas dahil sa isang pagkakamali at pagsubok.
Nag-donate din ako ng malaki sa mga karatig bahay ampunan at patuloy na naglingkod sa Panginoon. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Sir Proy. Muli, sana nagbigay ito ng aral sa inyong tagapakinig na lahat ay may second chance sa taong tumatanggap ng pagkakamali at patuloy na kumakapit at nananalig sa Diyos. Wakas.